Pinag-aaralan na ipatupad ng Baguio City LGU ang Emergency Mobility Support Program. Iniinda na kasi ng mga commuter at tsuper ang epekto ng walang humpay na taas presyo sa petrolyo. May unang balita, si Bea Pinlac. Sa loob ng 2 hanggang 3 oras, marami nang pwedeng magawa. Pero sa mga commuter sa Baguio City, ubos na agad yan sa pila pa lang para makasakay ng jeep. Na-absent na, tapos everyday na ganun-ganun na lang, tapos wala na talaga, as in nahirapan na talaga mag-commute, late tas absent. Kapag wala na talagang masakyan. Kung sakali po 1 hour ako naghintay, 9 PM na ako nakakauwi, and then gagawa pa ako ng assignments, ganun. Tapos anong oras na po matatapos, mapupuyat rin po. Si Beverly naman, pagod na nga sa pagtitinda sa palengke. Lalo pa aniyang napapagod sa pagpila ng masasakyan. Buhat-buhat pa niya ang 4 na taong gulang na anak. Siyempre, nakakapagod. Ikaw ba naman may dala-dala? Tapos nakatayo ng ganong oras, di ba? Nakakapagod. Nakakapagod, masakit sa paa. Tsaka, siyempre, sayang yung oras. Kasi kapag andun ka na sa bahay, sana may marami ka pang gagawin. Wala na. Wala naman daw choice ang mga commuter kung di tiisin ang paghihintay. Dati kasi inaantay kami nung jeep. Ngayon kami na yung nakapila. Mahirap talaga. Imbis na nakauwi na kami, ito nakapila pa lang. Kailangan tiisin, di ba? Kasi siyempre hindi naman kami makakauwi kung kung hindi talaga namin tsatsagaing magantay po. Mag-alas 8 kagabi, umabot na hanggang hagdanan ng footbridge ang pila para makasakay ng jeep. Sabi ng Baguio City Administrator, dati ng problema ang matagal na paghihintay ng mga commuter. Pero pinalala raw ito ng walang tigil na pagmahal ng presyo ng diesel. Right now, ang trigger points niya is that hindi na traffic Maluwag nga ang kalsada pero ang mahal ng krudo. Before naman, ang triggering points niyan, ayaw bumalik nung iba dahil wala na nga silang iba-backload, matra-traffic pa sila going back to the city to get the passengers. So, yun palang grabe yung operational costs nila just to cover that. Sa Baguio City, umaabot ng 138 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Lampas 100 pesos naman sa gasolina. Kaya nalalagasan na raw ang hanay ng mga PUV driver. Yung mga kasama namin na mga driver-operator, hindi na nagbibiyahe na. 200 pesos lang ang iuwi namin. Wala na. Pero mahirapan naman ng mga estudyante namin kung hindi kami magbiyahe. Yun lang ang iniintindi namin. Para matugunan ang problema ng mga commuter at tsuper, pinag-aaralan na raw ng Baguio LGU ang pagpapatupad ng Emergency Mobility Support Program. Aarkilahin namin yung backload niya. So we will cover the jeepney's expenses na para at least mitigated yung mga babayaran niya sa gasolina and even yung mga maintenance cost niya, yung biyahe niya pabalik. To ensure ng ang ating jeepney driver hindi naman masakit masyado, bayad ang pabalik mo, so you would be able again to cater yung mga nakapila sa gabi. Pagbabalik ulit dun sa normal, we have to be aggressive in addressing yung fleet management system ng mga drivers associations natin, staging areas, provisions for more jeepney terminals. Makakatulong naman kung yung sabihin nilang ganun. Pero kung kami lang talaga, ako lang talaga, kailangan namin magdagdag ng pamasahe. Kung mahaba ang pila para makasakay ng jeep sa Baguio, ang mga bus naman, swerte na kung mapuno ng mga biyahero. Hindi pa kami puno. Pag-just ng oras hanggang mapuno. Nung nakaraan, dagsahan ng pasahero pero ngayon wala. Kung walang 20 na pasahero, hindi kami makakabiyahe niya. Kung 10 lang. Ito ang unang balita. Bea Pinlac, GMA News.